Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2680. Si Natalie ay naging Roxas Queen sa loob ng 3 taon, kaya't hindi na siya ang mapang-akit na prinsesa na nauna pa sa kanya. Tinanggap niya ang mga hamon mula sa maraming mga suwail na tagasunod na may katahimikan. Siya ay nanunuya, hindi maganda ang mukha niya. Bueno, aba, napili ninyong lahat ang panig ni Jack at nagpas siyang sumama sa kanya bilang mga hindi. Pagkatapos, lahat kayo ay nararapat na Toady. Boss! Isang nakakakilabot na hininga ng aura ang sumabog mula sa katawan ni Natalie. Sa isang iglap lamang, ang paligid ng hangin ay tila nagwawala dahil sa pagdagsa ng lakas. Ang kanyang malakas na hininga ng aura ay pinahihirapan ang kanyang mga kalaban. Basag! Ang white bone long blade ay lumitaw sa mga kamay ni Natalie kasama ang isang malutong na tunog. Ang mahabang talam ay higit sa isang kadena ang haba. Ang sandata ay pagmamay-ari ng ama ni Natalie, ang dating Roxas King. 3 taon na ang nakalilipas, matapos makipagkasundo ang tribo ng Roxas sa siyam na lupain, nagsimulang magpadala si Natalie sa kanyang mga tao upang maghanap kung nasaan ang kanyang ama. Ang mga kalansay ng kanyang ama ay natagpuan sa tabi ng kanyang sandata sa ilalim ng Thousand Chain Volcano. Mula noon, dala ni Natalie ang mahabang talam kasama ang paggunita sa kanyang ama. Boss! Sa sandaling ang haba ng talam ay hindi naiinit, ang temperatura sa paligid nito ay mahuhulog ng malalim. Ang hangin ay napuno ng bango ng kamatayan. Gayunpaman, maraming tao sa bulwagan ang nag-aalala tungkol kay Natalie. Kahit na si Natalie ay makapangyarihan at mayroong sandata ng dating Roxas King, si Jack ay hindi mahina at maraming mga kasama na tutulong sa kanya. Kailangang labanan ni Natalie ang napakaraming makapangyarihang tao ng mag-isa. Mukhang hindi siya nasa isang posisyon na nangingibabaw. Tumawa si Jack. Mukha siyang hindi mapalagay kapag iginuhit ni Natalie ang talam ng talam, ngunit mabilis niyang inayos ang kanyang kalma at nginisyon siya. Natalie, huwag kang magpumiglas ng walang bunga. Tingnan mo ito, ang kinalabasan ay itinakda ngayon. Sumuko ka na lang. Hinaway ni Jack ang kanyang kamay, at agad, ang kanyang mga kasama ay lumipat at napunta sa isang maingat na dinisenyo na hanay ng labanan. Handa na sila para sa kanilang atake. Pinalibutan nila si Natalie. Ma'am, itinago ni Natalie ang kanyang tuwid na mukha, ngunit medyo hindi siya nasisiyahan. Napansin ni Natalie na kahit na si Jack at ang kanyang mga tao ay hindi bumubuo sila ng mahigpit. Parehas silang nakakasakit at nagtatanggol ng mga kakayahan. Napakahirap para sa kanya na daanan ang kanilang battle array sa maikling panahon. Gayunpaman, si Natalie ay hindi pa nanghinaan ng loob, hinarap niya si Jack at ang kanyang mga tauhan at marahas na nakipaglaban sa kanila. Si Natalie ay isang makapangyarihang babae. Isang serye ng mga alulong na parang multo ang umalingaw kapag ginamit niya ang mahabang talam. Nakakatakot kaya't hindi nang ahas na lumapit sa kanya si Jack at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, si Natalie ay natrap din sa battle array ng ilang oras. Ang labanan ay nasa isang pagkabulol ng matagal na panahon. Sa pagdaan ng panahon, nabalisa si Jack nang mapansin niya na unti-unting nawawala ang pagkakaintindi sa mga kasamahan sa sitwasyon. Sinigawan niya ang magkapatid na Zane, Woody, Feud, ano pa ang hinihintay ninyo? Si Jack ay solemn na. Ngunit siya ay nabulabog tulad ng isang langgam sa isang mainit na kawali. Ang mga bagay ay naging napakapangit sa pagitan nila ni Natalie. Ang kanyang pagsisikap ay may flush down ang alisan ng tubig kung siya ay nabigo upang ibagsak Natalie magpapahiga rin siya. Whoosh! Whoosh! Ang magkapatid na Zane, Woody at Feud, ay nagpalitan ng tingin bago sila umakyat sa hangin. Sumali sila kay Jack nang walang pag-aatubiling nakipaglaban kay Natalie. Ang bawat isa na nanunood ng labanan ay humawak ng kanilang hininga. Kumalabog ang kanilang puso at sa dulo ng kanilang lalim. Ngunit matapos sumali sina Woody at Feud sa labanan, ang takbo ng tubig ay lumipat, at ang panig ni Jack ay nakamit ang pangitaas. Namumutla ang mukha ni Natalie habang nagpapatuloy sa pagharap sa pagkubkob ng napakaraming mga elit na nag-iisa.
Magsisipa na ang lason sa kanyang katawan. Maraming tao ang gustong humakbang upang tulungan si Natalie, ngunit natatakot sila kay Jack, kaya pinigilan nila. Bang! Matapos ang higit sa 10 minuto, sa wakas ay hindi na nakatagal pa si Natalie. Nakita ni Jack ang pagkakataon na tambangan siya, hinampas niya ang palad sa balikat ni Natalie. Ang pag-atake sa palad na iyon ay ginawa ng halos 70% ng buong potensyal ni Jack, at hindi ito mapigilan ni Natalie. Nagpakawala siya ng isang muffled grunt habang ang kanyang katawan ay ipinadala na lumilipad ng higit sa 10 metro ang layo bago siya lumapag sa square sa labas ng hall. Cough! Nagpumiglas si Natalie na tumayo, ngunit nanginginig ang kanyang meslan na katawan, at umubos siya ng isang dugo. Tinitigan niya si Jack, tila ayaw tanggapin ang pagkatalo. Ito ba ang kalooban ng Diyos na kalaan ba akong mamatay sa kamay ni Jack ngayon? Kabanata 2681. Nagalit siya sa kinalabasan. Nangako si Natalie na lilikha ng bago at mas magandang kinabukasan para sa tribo ng Raksesa. Sa makatuwid, siya ay nagalit at nasaktan na naghimagsik si Jack laban sa kanya. Ang lahat na nanunood ng labanan sa bulwagan ay humawak ng hininga. Napabuntong hininga sila at nagyelo sa lugar dahil sa pagkabigla. Sinaktan ba ni Jack ang Queen? Magaan ang loob nila na hindi sila humakbang upang tulungan ang Reyna. Kung hindi man, nahaharap sana sila sa isang mas masahol na kapalaran kaysa sa kamatayan. Walang nagpunta upang tulungan si Natalie, at sa katunayan, naisip nila kung paano masiyahan si Jack. Si Jack ang magiging bagong hari ng Raksesa pagkatapos niyang sakupin si Natalie. Ngumiti ng mahina si Jack at tumingin kay Natalie. Natalie, nakita mo ba ito na walan ka ng suporta ng mga tao? Walang tutulong sa iyo. Tingnan mo ito sa iyong sariling mga mata. Kinagat ni Natalie ang labi at hindi nag-reply. Ang kanyang mga kamay na tulad ng jade ay kumapit sa kanyang mahabang talam. Siya ay isang matigas na babae at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sumuko. Hindi siya magsusumit sa isang mapanirang tao tulad ni Jack. Matigas ang ulo niya. Nawala ang pasensya ni Jack nang makita ang determinadong mukha ni Natalie. Kinaweyan niya ang kanyang kamay, isasenyas na sana ang kanyang mga kasabwat na ipagpatuloy ang pagbaril. Whoosh! Bigla, isang kaaya-aya na figure ang lumipad palabas ng hall at lumapag sa harap ni Natalie. Si Claire Ice yun, sumimangot si Jack. Kasabay nito, sumigaw sina Woody at Feud ng malakas sa hindi makapaniwala. Ate, anong ginagawa mo? Wala sa iyong negosyo ito? Lumayo ka rito. Hindi tumabi si Claire Ice. Ang kanyang magandang mukha ay grim-aced sa takot habang siya ay tumingin sa Jack at ang mga kasabwat nito. Ninong, kuya, pangalawang kapatid, baliw ba kayo? Si Natalie ang ating Reyna. Sinusubukan mo ba siyang patayin? Mabait si Claire Ice at hindi makatiis na makita si Natalie sa isang miserable na estado, kaya't nagpasya siyang ihinto ito. Palaging iginagalang niya si Jack. Ngunit pagkatapos ng nangyari, hindi na siya sigurado. Nakakakilabot ang mukha ni Jack. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa isang galit na tono, Claire Ice, hindi kami baliw. Para sa hinaharap ng tribo ng Raksesa, hindi natin hahayaang manatili ang babaeng ito bilang aming queen. Umiling si Claire Ice. Sa palagay ko ang queen ay hindi mali, hindi ba't mabuti para sa atin na mamuhay ng payapa kasama ang The Nine Continents? Bakit magsimula ng gyera? Si Woody ay nag-alala at sumigaw, Little sister, huwag makagambala sa ganitong uri ng pangunahing kaganapan, makinig lamang sa Godfather. Tumango si Feud bilang pagsang-ayon. Oo, bata ka pa at hindi mo talaga maintindihan. Ginawa namin ito hindi lamang para sa tribo ng Raksesa kundi pati na rin para sa hinaharap. Labis na nasasabik ang dalawang kapatid nang sabihin nila iyon. Kung si Jack ang Raksesa King, matatanggal ang katayuan ng dalawang Diyos. Inaasam nila ang isang maunlad at mayamang kinabukasan. Sa makatuwid, nababalisa sila ng tutol ang kanilang nakababatang kapatid na babae sa kanilang plano. Patuloy na umiling si Claire Ice, mukhang determinado. Nababaliw na kayong lahat na antig si Natalie na pinanindigan siya ni Claire Ice. Claire Ice, hindi mo sila mapipigilan. Umatras ka, huwag kang mag-alala, Queen. Protektahan kita. Mahinang sabi ni Claire Ice, hindi matatag ang kanyang determinasyon. Si Jack ay naging naiinip habang sinulyapan si Claire Ice na pangisi. Napakahusay.
Hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging labis na walang pasasalamatan pagkatapos kong labis na pagsisikap sa iyo sa lahat ng mga taon. Pumunta at ibaba ang pareho sa kanila. Inisyo ni Jack ang utos at isang dosenang mga numero ang nag-ipon ng kanilang panloob na enerhiya habang sisingilan sila patungo kay Claw Eyes. Hindi sumama ang tingin ng magkapatid na Zane sa bawat isa. Kinuha nila ang utos na umatake gayunpaman at sundin malapit sa likod ng pangkat ng mga umaatake. Napagpasyahan nila na ang kanilang nakababatang kapatid na babae ay wala sa tamang pag-iisip. Mapapasuko nila ang kanilang nakababatang kapatid na babae at makikiusap din para sa kanilang ninong. Kabanata 2682. Gayunpaman, nakalimutan ng mga kapatid na natanggap lamang ni Claw Eyes ang kanyang mana mula sa kanilang ninuno, Quafu, at hindi na siya ang mahinang maliit na batang babae na dating siya. Hindi nagpapanik si Claw Eyes kahit na kailangan niyang harapin ang napakaraming kalaban. Bahagyang naghiwalay ang kanyang mapulang labi at malamig niyang sinabi ang apat na salita. Sinunod ng espada ang araw. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang mahabang espada at isinubo ito ng mahina. Boss! Ang isang malakas na puwersa ay nagbaluktot ng hangin sa paligid ng hall. Pagkatapos, isang nakasisilaw na anino ng tibak ang sumabog mula sa mahabang salita na nasa kamay ni Claw Eyes at tinangay papunta sa mga kumikalaban na kalaban. Ouch! Arg! Sa isang iglap lang ng mata, lahat ng dumabog patungo kay Claw Eyes ay binalot ng anino ng espada. Nagpakawala sila ng kirot ng sakit nang putulin sila ng anino ng espada at tumulo ang dugo mula sa kanilang mga sugat. Ginamit ni Claw Eyes ang discarding Quafu na tinatawag na Sword Pursued the Sun. Gayunpaman, siya ay mabait at maawain sa kanyang mga kalaban na mga tao rin mula sa tribo ng Raksasa. Kung hindi man, sila ay namatay sa ilalim ng pag-atake ng espada. Hiss! Napanganga ang mga nanunood sa nakita ng malakas na welga ni Claw Eyes. Siya ba ang parehong Claw Eyes na alam natin siya ay naging napakalakas sa loob lamang ng ilang araw? Dahil ba sa pamamaraang ninuno na minana niya sa Quafu nakahinga ng maluwag si Natalie at tumingin ng masigla kay Claw Eyes? Tulad ng inaasahan mula kay Claw Eyes, siya ay naging napakalakas matapos ang pagmamana ng discarding ninuno mula kay Quafu. Napakaswerte ni Natalie na si Claw Eyes ang nagmamana ng discarding ninuno. Hindi tulad ng dalawang magkapatid na Zane, mabait ang loob ni Claw Eyes at alam niya ang tama at mali. Si Natalie ay walang pagkakataon na mabuhay kung ang dalawang kapatid na Zane ay minana ang pamamaraan. Galit na nakatitig si Jack kay Claw Eyes. Kaya, ganoon kitikot takot ang discarding ninunong madugong batang babae, bakit niya tinulungan si Natalie sa kanyang lakas gaano kahusay kung siya ay nasa tabi ko? Naisip ni Jack. Pagkatapos, tumingin siya kay Claw Eyes, sinusubukang gumanap ng psikolohikal na trick sa kanya. Claw Eyes, huwag kang tanga. Si Natalie ay hindi akma na maging ating queen. Ano ang mababago mo kung ikaw lang ang tumutulong sa kanya? Bakit hindi mo ako tulungan na sakupin si Natalie at tatawagan kita bilang Raksasa? Ikaw ay higit na kwalipikadong maging reyna kaysa sa kanya dahil mayroon kang pamamaraan ng ninuno. Napatingin si Jack kay Claw Eyes, ngunit hindi mahirap makita ang nagbabantang glow mula sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman siya papayagang maging queen, sinusubukan lamang niya na kunin siya sa kanyang tabi. Maging ang queen na tigilan si Claw Eyes nang marinig ang kanyang panukala. Akmang sasabihin niya kay Jack na hindi niya naisip ang tungkol sa pagiging isang queen, ni hindi siya kwalipikadong maging isa. Ang nais lang niya ay pakawalan ni Jack si Natalie at magsisi. Gayunpaman, bago pa masabi ni Claw Eyes ang anumang bagay, ginambala siya ni Natalie. Claw Eyes, huwag kang maniwala. Kusa niyang pinilit akong ibigay ang aking trono upang siya ang maging Raksasa King. Bakit kanya papayagan na maging queen ni Natalie? Ipinaalala ni Natalie kay Claw Eyes ang totoong mga kulay ni Jack. Si Jack ay naghahangad ng kapangyarihan sa buong buhay niya, kaya bakit niya siya gagawin na queen? Napaisip si Claw Eyes sa sarili. Pagkatapos, tumingin siya kay Jack at sinabi, Ninong, huwag kang magsinungaling sa akin. Nakagawa ka ng mga kakila-kilabot na pagkakamali at gumawa ng pagtataksil. Dapat kang lumuhad sa harap ng queen at humingi ng awa. Marahil, pagkatapos ay maaaring magkaroon ka ng pagkakataong maging pinatawad. Balisa at galit si Woody. Little sister, hindi mo kami tinutulungan, ngunit sinasaktan kami.
Ang mga bagay ay naging pangit sa pagitan ng kanilang ninong at Natalie, walang pagkakataon para sa pagtubos. Walang muwang si Clark Ice na isipin na maaari silang mapatawad. Ayokong sayangin ni Jack ang oras sa pag-uusap ng kalokohan habang nakatingin siya kay Clark Ice na may galit na ngiti. Oh, ikaw duguan na babae. Sa palagay mo talaga ay mapapanatili mong ligtas si Natalie nang mag-isa nararamdaman ang nakamamatay na titig ni Jack, kinagat ni Clark Ice ang labi at hindi tumugon. Si Jack ay nanunuya at nagpatuloy, alam ko ang pamamaraan ng ninuno na iyong minana ay napakalakas, ngunit nakuha mo lang ito sa isang araw at hindi ito ganap na isinama sa iyong katawan. Magdurusa ka ng isang kaila hilakbot na backlash kung pilit mong ipinaglalaban ang pamamaraan. Kabanata 2683. Binigyan kita ng pagkakataon, ngunit kung ayaw mong kunin ito, huwag mo akong sisihin. Boss, isang malakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Jack. Pagkatapos, lumipad ang kanyang figure sa bilis ng kidlat at dumiretso kay Clark Ice. Matibay ang paniniwala ni Jack na natanggap lamang ni Clark Ice ang mana ng mga ninuno at ang makapangyarihang pamamaraan ay hindi pa ganap na naisasama sa kanyang katawan. Naisip niya ang tungkol sa paggamit ng lahat ng kanyang lakas upang madaig siya. Pagkatapos ng lahat, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga kaaway at siya ang kanyang ninong. Ang kanyang mga kakayahan ay walang makakalaban ni Clark Ice. Pumunta sa impyerno. Napasigaw si Jack habang lumilipad siya at itinulak ang kanyang longsword kay Clark Ice. Ang longsword ay kumilos ng napakabilis na ang hangin ay napunit sa nakakatakot na aura saan man dumaan ang tibak. Tama si Natalie na itinago ni Jack ang kanyang totoong potensyal sa huling 3 taon. Ganap niyang ipinakita ang kanyang mga kasanayan at diskarte upang matiyak na ang kanyang misyon na patalsikan si Natalie ay isang tagumpay. Naisip ni Jack na papatayin niya muna si Clark Ice upang sakupin ang kanyang mana, at pagkatapos ay makitungo siya kay Natalie. Marami sa mga kasabwat ni Jack ay hindi mailalarawan na nasa sabik na makita ang pagsabog ng lakas ni Jack. Ang dalawang magkapatid na Zane naman ay sabik na makita ang kanilang kapatid na nasa matinding panganib. Ninong, patawarin mo sana ang aking maliit na kapatid na babae. Ninong, maging maawain ka sa aking maliit na kapatid na babae. Pagsusumamo ng mga kapatid habang sumugod sila upang pigilan si Jack, ang iba ay napagod na lamang ang kanilang panloob na lakas, nangangahulugang wala silang pagkakataon na labanan ang pag-aresto. Isang mahabang buntong hininga ang binitiwan ni Jack habang mukhang hindi nais sumumay. Tumingin siya kay Natalie at sumigaw, "Maswerte ka ngayon, ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Pinagsisisihan ko lang na kami, ang tribo ng Raksasa, na nasa paligid na libu-libong taon, nasira sa iyong mga kamay. Iyon ay so sad." Pagkatapos, lumingon si Jack kay Clark Ice. "Mula ngayon, hindi na tayo magkakaugnay. Huwag na akong tawaging ninong ulit." Si Jack ay nabigo at nagalit. Halos magtagumpay siyang ibagsak si Natalie at gawing bagong hari, ngunit sinira ni Clark Ice ang kanyang plano ng hindi inaasahan. Wala nang magawa si Clark Ice na tumingin kay Jack, na malinaw na kinamuhian siya. Kinagat niya ang labi, hindi alam kung paano tumugon. "How dare you?" Lumakad ang isang mandirigma. Ang tatlong magkakapatid ay umaasa sa bawat isa mula pa noong bata pa sila at napakalapit sa isa't isa. Ang huling bagay na nais ng mga kapatid na makita ay pinatay ni Jack ang kanilang minamahal na maliit na kapatid na babae. Gayunpaman, napakabilis ni Jack at ang mga kapatid ay hindi lumitaw sa oras upang pigilan siya. Sa isang iglap lang, mabangis na nag-away sina Jack at Clark Ice. Ang dalawang magkakapatid ay nag-aalala na may sakit. Tulad ng ibang tao sa paligid, naniniwala silang natalo si Clark Ice. Samantala, nakatayo roon si Natalie, mukhang solemn na habang itinatago ang kanyang haze kay Clark Ice. Nag-aalala din siya tungkol kay Clark Ice. Tama si Jack. Bagaman minana ni Clark Ice ang diskarteng ninuno, isang araw ay masyadong maikli para sa diskarteng may sama sa buong katawan niya. Paano siya makikipag-away laban kay Jack kung sakali? Si Jack ay palihim. Hindi lamang niya itinago ang kanyang lakas, ngunit siya ay napakatuso din. Paano siya matatalo ng inosenteng si Clark Ice boss? Humirit si Clark Ice at ang kanyang malajed na mga kamay ay kumapit sa kanyang longsword, na nagpapadala ng isa pang anino ng espada sa Jack. Ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng daang milya ay tila natipon ng kanyang espada.
Ang mundo ay napailing at ang panahon ay nagbago ng malaki. Klang! Ang anino ng espada ang sumabog sa mahabang salita ni Jack at agad na kumalat ang isang alon ng malupit na aura sa mga sulok ng Queen's Hall. Napaatras si Jack paatras, dumura ng isang labi ng dugo habang namumula ang mukha. Ang pakiramdam ng kanyang dibdib ay napapuno ng bawiin ng kanyang paa at tinitigan si Clarice. Napatulala siya. Paano ito posible na tanggap lamang niya ang mana ng mga ninuno at imposible para sa ito na mabilis na may sama sa kanyang katawan. Natulala din ang lahat sa paligid, lalo na si Woody, Feud, at mga kasabwat ni Jack. Pakiramdam nila mahina ang kanilang tuhod at halos hindi nila masuportahan ang kanilang mga katawan. Natalo si Jack at muling nakontrol ni Natalie ang sitwasyon. Natatakot sila na wala sa kanila ang makaligtas sa kanilang ginawa. Natahimik ang buong Queen's Hall. Maraming mga mandirigma ng Rakshasa ang sumugod sa bulwagan matapos silang ma-alerto tungkol sa kung ano ang nangyayari sa bulwagan. Natigilan sila nang makita ang eksena. Kabanata 2684. Nakita ng mga mandirigma ang masigla at maligaya na piging na naging gulo. Ang Queen Natalie was pale at mahina, si Jack ay malubhang nasugatan. Si Natalie ang unang nag-react habang huminga siya ng malalim, tumingin sa paligid at malamig na sinabi, si Jack ay nagkasala ng gumawa ng pagtataksil. Inatake pa niya ako. Ibaba mo silang lahat. Si Natalie ay mukhang hindi tumatakbo habang binibigay ang utos. Halos 100 mandirigma ang sumulong at mabilis na tinali sina Jack, Woody at ang iba pa. Ang mga mandirigma ay mga personal na bantay ni Natalie at responsable para sa kaligtasan ng Queen. Ang bawat isa sa kanila ay napakalakas. Samantalang si Jack at ang iba pa ay naubos lamang ang kanilang panloob na lakas, nangangahulugang wala silang pagkakataon na labanan ang pag-aresto. Isang mahabang buntong hininga ang binitiwan ni Jack habang mukhang hindi nais sumumay. Tumingin siya kay Natalie at sumigaw, "Maswerte ka ngayon, ngunit hindi ko ito pinagsisisihan. Pinagsisisihan ko lang na kami, ang tribo ng Rakshasa, na nasa paligid na libu-libong taon, nasira sa iyong mga kamay. Iyon ay so sad." Pagkatapos, lumingon si Jack kay Clarice. "Mula ngayon, hindi na tayo magka-kaugnay. Huwag na akong tawaging ninong ulit." Si Jack ay nabigo at nagalit. Halos magtagumpay siyang ibagsak si Natalie at gawing bagong hari, ngunit sinira ni Clarice ang kanyang plano ng hindi inaasahan. Wala nang magawa si Clarice na tumingin kay Jack, na malinaw na kinamuhian siya. Kinagat niya ang labi, hindi alam kung paano tumugon. "How dare you?" Isang mandirigma ang lumakad at kumulabog habang hinahampas ang mukha ni Jack. Sampal. Napakalakas ng sampal na ang momentum ay nagpalingon kay Jack sa lugar at nahulog sa lupa sa kanyang ilalim na namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. "Gumawa ka ng pagtataksil at bastos sa kanyang kamahalan. Karapat-dapat kang mamatay." Malamig na sabi ng mandirigma at sinampal ulit si Jack. Sampal. Sampal. Narinig ng lahat ang malakas, walang tigil na sampal, ngunit wala silang pakialam dito dahil walang nakiramay kay Jack. Kung sabagay, masyadong matapang ang ginawa niya. Matapos ang 100 mga 10 pagsampal, sinabi ng mandirigma kay Natalie, "Kamahalan, ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi dapat tiisin. Siya at ang kanyang mga kasabwat ay dapat pugutan ng ulo at ilagay bilang isang babala sa publiko." Pagkatapos, naglabas ang mandirigma ng isang mahabang saber at itinutok ito sa leeg ni Jack. Nakatali si Jack at hindi na ipagtanggol ang sarili. Nagbago ang mukha at naging pawis ang katawan nang maramdaman ang lamig ng mahabang sablay. Hindi siya natatakot sa kamatayan ngunit upang maipatay sa publiko ay hindi isang kapalaran na nais niya. Si Woody at ang iba pa, na nakatali din sa tabi niya, ay mapatla at nagpapanik. "Ate, pakiusap po sa kamahalan." Sigaw ni Woody. Si Feud ay sabik na sabik din sa sinabi niya sa si Clarice, "Bilasan mo at maghanap ng paraan, little sister. Nais mo bang makita ang kapwa pinutol ng ulo ang iyong mga kapatid?" Bagaman kapwa ang mga kapatid ay naghihintay kay Clarice, naiinis sila sa loob. Sinisisi nila ang kanilang maliit na kapatid na babae sa paggulo ng kanilang mga plano at naging sanhi ng kanilang malungkot na wakas. Ang mga kapatid na Zane ay hindi nais na humingi ng awa sa kanilang kapatid na babae, ngunit wala silang pagpipilian. Kailangan nila siya upang iligtas sila. Si Clarice ay nasa isang problema. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabi kay Natalie,
Kamahalan, maaari ba kayong magpakita ng awa sa kanila, hawakan mo? Walang habol na tinaas ni Natalie ang kanyang kamay, sumenya sa mga mandirigma na huminto. Kabanata 2685. Sa susunod na segundo, tumingin si Natalie kay Clarice. Clarice, anong sasabihin mo? Nagatubili si Clarice at bumulong, ako si Jack at ang mga taong ito ay karapat-dapat na mamatay para sa kanilang mga kasalanan, ngunit malaki ang nagawa nila para sa tribo ng Raksasa. Nakiusap ako sa iyong kamahalan na huwag silang pumatay. Pinagnilayan ni Natalie at sinabing, nagkaroon sila ng katwiran kaya't karapat-dapat silang mamatay, ngunit alang-alang sa iyo na subukan ang iyong makakaya upang protektahan ako, papayagan ko silang mabuhay sa ngayon. Pagkatapos, pumikit ang mga mata ni Natalie habang may naiisip siya. Ipadala ang mga taong ito sa Endless Abyss. Utos niya sa mga mandirigma. The Endless Abyss, kinilig si Jack, ang mukha niyang pinakakinilabutan. Si Woody at ang iba pa ay tumutulo sa isang malamig na pawis. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa itapon sa Endless Abyss. Kasabay nito, tinanong ni Clarice sa nanginginig na tinig, kamahalan, anong pagkakaiba ang magagawa sa pagpatay sa kanila kung magtapos sila sa Endless Abyss? Ang Endless Abyss ay nasa kanlurang bahagi ng kanilang tirahan at parang walang kabuluhan. Ito ay umiiral bago pa man ang tribo ng Raksasa unang lumipat sa lupain. Walang nakakaalam kung gaano ito kalalim o kung saan ito humantong. Ang tanging nalalaman nila ay walang Omthathfel sa kailaliman na bumalik na buhay. Bumantong hininga. Huminga ng malalim si Natalie at seryosong tumingin kay Clarice. Clarice, alam kong hindi mo matiis na makita ang iyong ninong at ang dalawang kapatid na napunta sa estado na ito, ngunit blatanteng nagrebelde sila. Iyan ay isang kasalanan na hindi mapapatawad. Hindi ko sila pinugutan ng ulo dahil nakiusap ka para sa kanilang buhay at ito ang pinakadakilang awa na maipakita ko sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Ang kanyang tono ay matatag at hindi matatanggal. Napakagatlabi si Clarice, hindi alam kung paano tutugon sa pahayag ng Queen. Siya ay nasa matinding paghihirap na ang kanyang ninong at mga kapatid ay magtatapon sa Endless Abyss. Ang mga magkakapatid ay nagsulyap ng malungkot na tingin sa bawat isa. Tila wala silang pagkakataong mabuhay kahit na nakiusap sa kanila ang kanilang maliit na kapatid na babae. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Natalie sa pagsasalita ng kalokohan. Itapon ang mga taong ito sa walang wakas kailaliman, mabuhay man o mamamatay sila ay natitira sa wala ng mendang kapalaran. Pagkatapos, agad na siyasatin kung sino pa ang Jack sa complies. Arestuhin agad sila kapag napatunayan na silang nagkakasala at itapon sila sa Endless Abysses ng maayos. She beckoned to her warriors, nakasimangot. Oo, kamahalan. 12 ng mandirigma ang agad na kumilos at kinubkob si Jack at ang kanyang mga kasabwat. Mukha namang namumutla si Jack sapagkat takot siya at wala man lang siyang masabi. Hindi nagtagal, si Jack at ang kanyang mga kasabwat ay dinala sa gilid ng kailaliman. Madilim at may ulap na nakabalot sa ilalim ng kailaliman. Walang nakakaalam kung gaano ito kalalim. Si Jack, Woody at ang iba pa ay maaaring makaramdam ng isang pagsabog ng malamig na hangin na humihip mula sa ilalim ng kailaliman. Ayaw nilang tanggapin ang kanilang kapalaran. Kinilig si Jack sa sama ng loob. Ang mga mandirigma sa likuran nila ay hindi nag-atubiling itulak si Jack at ang kanyang mga kasabwat pababa sa kailaliman. Whoosh whoosh whoosh, ang tunog ng hangin ay sumipol sa kanilang tainga at kinilabutan sina Jack, Woody, at iba pa. Matapos ang tila isang mahabang panahon at nang akala ni Jack na siya ay namamatay, lumapag siya ng hindi inaasahan sa isang malalim na pool sa ilalim ng kailaliman. Splash! Pagkahulog niya sa tubig, isang matinding lamig ang sumalakay sa kanyang mga buto. Nanginginig siya habang nagpupumiglas sa ibabaw. Tumingin siya sa paligid at natigilan. Wow! Nang si Woody at ang iba pa ay lumabas sa tubig, nadala din sila ng eksenang nasa harapan nila. Kabanata 2686. Ang paligid ng lugar ay malabo at maulap, na ginagawang isang mundo sa gulo. Mayroong isang walang katapusang butas sa tabi ng malalim na pool. Ang butas ay pinahaba kasama ang bangin at humantong sa isang hindi kilalang lugar. Isang bugzo ng hangin ang natakot sa kanila na walang kabuluhan. Nagulat sila nang matuklasan kung paano ang hitsura ng ilalim ng kailaliman. Nagulat si Jack at ang lahat habang nagpapalitan ng pagkalito sa isa't isa.
Saan maaaring humantong ang kailaliman, nagtaka sila. Samantala, tumayo si Daryl sa gitna ng kalye sa isang maliit na bayan na 100 milya hilagang kanluran ng Green Cloud Sect. Tumingin siya sa paligid niya, tila kalmado ngunit talagang may pagkabalisa. Sinabi ni Fang Mao na magkita rito, ngunit 3 oras na, bakit wala pa siya dito, niloko ba ako, naisip ni Daryl. Sa pangalawang pag-iisip, alam ni Daryl na hindi siya tutulungan ni Fang Mao na umalis kung kukuha siya ng trick sa kanya. Habang si Daryl ay nagpapanik, isang kaguluhan ang sumabog di kalayuan sa kinatatayuan niya. Tumingin siya ng walang malay at nakita ang maraming tao na nagkatipon saan man sa kalye. Ang isang magandang figure ay nakatayo sa gitna ng karamihan ng tao, partikular siyang nakakaakit. Stella, nagtataka si Daryl. Sa likod ni Stella ay ang kanyang 4 na senior brothers. Bakit nandito sila? Natigilan si Daryl nang makita ulit si Stella. Hindi pa niya siya nakikita mula nang maganap ang gyera sa pagitan ng 9 na kontinente at ng tribo ng Raksay sa 3 taon na ang nakalilipas. Hindi niya inaasahan na mabangga siya ng sapalaran sa kalye. Tapos, dahan-dahan siyang lumakad. Sa sandaling napiga niya ang kanyang sarili sa karamihan ng tao, nakita niya ang ilang mga kalalakihan na nakasuot ng mga mersenaryo na naglalagay ng ilang mga balat ng hayop na ipinagbibili. Ang isa sa mga kalalakihan ay tila pinuno at nagpakita ng puting snow na balahibo sa mga tao sa paligid niya. Nakita mo ba ito ang balat ng isang tigre ng nyebe? Narinig mo ba ang mga tigre ng nyebe nasa kailaliman ng mga manyebe na bundok sa Wild Deserted Secret Region? Ang pinakamahina sa kanila ay isang martial saint, kaya't napakahirap manghuli para sa kanila. Hinahabol namin ang tigre ng nyebe sa loob ng 1 buwan bago namin ito pinatay. Lahat ng tao sa paligid niya ay humanga at namangha sa kwento. Ito ang aking unang pagkakataon na makakita ng isang tigre ng nyebe. Ang ganda talaga ng balahibo. Napangisi si Daryl sa nakita nito at nagpatuloy na panuurin si Stella ng tahimik. Mayroong 3 mga galos sa mukha ni Daryl, na iba talaga ang itsura niya sa dating 3 taon na ang nakakalipas, kaya't hindi siya kinilala ni Stella. Si Stella ay hindi lamang ang isa na hindi makilala si Daryl. Hindi rin napansin ng kanyang 4 na senior brother si Daryl. Magkano ang ipinagbibili mo para sa Snow Tiger Skin 4 na ito? Stella stepped forward at tinanong ang tao. Si Stella ay napakatuso at iniisip niyang gumawa ng isang malambot, nagtatanggol na baluti para sa kanyang sarili, ngunit wala siyang makitang anumang magagandang materyales. Napadaan siya sa kalye at agad naakit ng mga mersenaryo na nagbebenta ng balat ng Snow Tigre. Ang taong nagpakilala ng balat ng Snow Tigre ay tinawag na Hans Cole. Nanggugulat siya nang magtanong si Stella. Pagkatapos, iniunat niya ang 5 daliri. Kagandahan, ang balat ng tigre ng nyebe na ito ay talagang espesyal. Ito ay 500,000 na pera sa the 9 continents na pera. Ano, nagkakahalaga iyon ng kalahating milyong pera? Ang karamihan ay napasigaw kung gaano ito kamahal. Si Stella naman ay walang kabuluhan tungkol dito at walang emosyon na ipinakita. Bilang eldest young miss ng Icefire Island, hindi niya naisip na 500,000 pera ay isang mabigat na presyo na babayaran. Pagkatapos, ang kanyang 4 na senior brother sa likuran niya ay humakbang upang magbayad. Balot mo para sa junior sister natin. Huwag na dagdagan ang presyo, di nagtagal, nakabalot ang balat ng Snow Tigre at babayaran na sana ito ng 4 na magkakapatid. Biglang, isang patag na tinig ang nagsabing, inaangkin mo lang ba ang isang puting balat ng oso na balat ng nyebe ng snow? Nakakatawa iyon. Si Daryl yun. Gumugol siya ng 3 taon sa Wild Deserted Secret Region at pamilyar siya sa lahat ng uri ng mga hayop, lalo na ang tigre ng nyebe. Pinatay niya ang ilan sa mga ito, kaya alam niya eksakto kung paano ang hitsura ng isang balat ng Snow Tigre. Nasasabi niya sa isang pagtingin na ang mga mersenaryo na iyon ay hindi nagbebenta ng mga balat ng Snow Tigre ngunit pekeng mga balat ng puting oso. Kabanata 2687. Kaagad, tumahimik ang karamihan at ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl. Sino ang batang ito? Sinabi lang ba niya na ang mga balat ng Snow Tiger na ito ay peke? Nagtaka sila. Mukhang hindi nasisiyahan si Hans habang tinitingnan niya si Daryl pataas baba, inis. Sino ka? Paano ka naglakas loob na magdulot ng isang eksena? Gusto mo bang mamatay? Lumayo ka rito. Hoy, bakit sa palagay mo ito ay pekeng balat ng Snow Tiger? Tumingin si Stella kay Daryl at nagtataka na nagtanong.
Kakaiba ang naramdaman ni Stella nang inoobserbahan si Daryl. This person, bakit parang pamilyar siya? Hindi kaagad sumagot si Daryl at inabot ang kanyang kamay na nakangiti. Hayaan mo akong tingnan ito. Inabot ni Stella ang balat ng hayop na balot kay Daryl. Kinuha niya ito at tiningnan ito. Ang balat na ito ay hindi masama. Bihira rin itong hanapin sa The Nine Continents. Gayunpaman, hindi ito mula sa isang tigre ng nyebe. Tumingin sa paligid si Daryl at nagpatuloy, sinabi ko sa iyo na ito ay isang puting balat ng oso, hindi isang balat ng tigre ng nyebe. Hindi na kinaya ni Hans ang kanyang mukha ay ash-ino nang tumingin siya kay Daryl at malamig na sinabi, Kid, patuloy mong sinasabi na hindi ito isang balat ng tigre ng nyebe, at wala ka namang katibayan. Ipakita mo sa akin ang iyong ebidensya, kung hindi, maghihirap ka ngayon. Maraming tao sa paligid niya ang umalingaw sa kanyang kahilingan. Dapat magpakita ka ng ebidensya. Baliw na siguro ang batang ito. Natatakot akong siya ay never seen no tiger in his life, hahaha. Kumunat ang noo ni Stella nang bumangon ang pag-angkin ni Daryl. Kaibigan, kung sa palagay mo ito ay peke, paano mo ito mapatutunayan, sabi niya. Tulad ng iba, naisip ni Stella na ang taong nasa harap niya ay gumagawa ng isang walang katuturang pag-angkin. Buntong hininga, bumantong hininga si Daryl. O batang lalaki, Stella. Ikaw ang pinakamatandang batang miss ng Icefire Island. Hindi mo ba alam na ang mga tao sa mundo ng magsasaka ay madaya? Paano mo hindi mo makita sa pamamagitan ng malaking scam lumapit ang apat na kapatid na saklaw? Hoy bata, naghahanap ka ba ng isang dahilan upang makapagsimula ng usapan kapag napansin mo kung gaano kaganda ang aking junior sister? Sinasabi ko sa iyo kung ano, ang aming bayaw ay si Daryl. Mabuti kang magbantay at umihi. Namula ang mukha ni Stella bigla habang tinatapakan ang mga paa. Manahimik kayo, lahat kayo. Ay nako, paano masasabi ito ng aking mga kapatid na senior tungkol sa akin at kay Daryl? Naisip ni Daryl na ang mga kapatid na Scope ay kawili-wili at nais niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang muli, natatakot siyang gawin siya ng mga kapatid na maglakbay sa Icefire Island kasama sila matapos niyang aminin na siya si Daryl. Si Hans ay nawawala ng pasensya habang tinuro niya si Daryl at nagmura, Kid. Kung hindi mo masabi sa akin kung bakit ka umalis ka dito. Hindi siya pinansin ni Daryl at ngumiti habang palihim niyang inilalabas ang kanyang panloob na lakas habang ipinatong ang kanyang kamay sa balat ng hayop. Ang balat ng hayop ay paunang natatakpan ng malabong guhitan, ngunit ang mga guhitan ay agad na nawala ng walang bakas. Nagbago ang ekspresyon ni Hans habang hingal na hingal siya. Paano nalaman ng batang ito ang tungkol sa aking lihim? Paano niya nagawang panasan ang mga guhitan sa balat ng hayop o nawala ang guhitan? Ano ang nangyari? Ano ang nangyayari? Napansin ng karamihan ang pagbabago at nag-alala. Nakatitig si Stella kay Daryl at may nagulat siyang tingin sa magandang mukha. Napangisi si Daryl habang tumingin siya sa paligid at dahan-daw ang ipinaliwanag, bagaman ang tigre ng nyebe ay may puting balahibo tulad ng ibang mga tigre, mayroon itong napakagandang mga guhit sa katawan. Mahirap peke ang mga guhit na ito. Ngunit ang ilang mga magsasaka ay maaaring gumamit ng isang espesyal na elixir upang gawin ang guhitan. Ang mga pekeng guhit na ito ay hindi huhugasan ng tubig o masusunog ng apoy, ngunit madali itong matanggal sa panloob na enerhiya. Nang matapos magsalita si Daryl, tiningnan niya si Hans ng isang mahinang ngiti. Paano yun? Ano ang sasabihin mo para sa sarili mo ngayon? Kabanata 2688. Pinag-uusapan nila kung saan, sabik na naghihintay si Daryl na sumali sa Fang Mao, at hindi nais na makisali at maging maingay. Gayunpaman, hindi siya nakatiis at hinayaan na mahulog si Stella sa trick ng mersenaryo. Pagkatapos ng lahat, nakita ni Daryl si Stella bilang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na babae. Ang karamihan ng tao ay nagtipon sa paligid upang tingnan ang balat ng hayop sa mga kamay ni Daryl. Kahit na sina Stella at ang mga kapatid na Scope ay hindi mapigil ang gumawa ng isang hakbang pasulong upang tingnan ng mabuti ang balat ng hayop. Nakita nila na nawala ang guhitan. Kaya, pekeng balat ng hayop ng snow tiger na ito. Hindi maitago ni Stella kung gaano siya pagkabigla habang pinapanood si Daryl na may paghanga. Ang taong ito ay napakakamangha-mangha, ang dami niyang alam.
Ngunit bakit niya ako tinulungan siya ay na. Nagtaka tumingin si Daryl kay Hans at nakangiting sinabi, sa nagdaang 2 taon, maraming mga mersenaryong grupo ang sumipol sa The Nine Continents upang galugarin ang wild deserted secret region ngunit marami rin sa kanila ang mga scammer. Kung tama ang nahulaan ko, hindi ka mula sa isang tunay na mersenaryong grupo, ngunit isang pangkat ng mga scammer na nagpakadalubhasa sa pagbebenta ng pekeng mga balat ng hayop, tama ba? Naging asya ng mukha ni Hans habang kumakadyot siya sa isang galit na tono, dagwang bata. Gaano ka manggahas na sirain ang negosyo ko? Marahil ay may sakit ka sa pamumuhay. Mabuti pang magbantay ka. Pagkatapos, sumenya si Hans sa kanyang mga kasabwat na tumawag ng nagmamadali. Tama si Daryl. Ang grupo ni Hans ay hindi isang mersenaryong grupo ngunit isang pangkat ng mga scammer. Hinimok ni Stella si Daryl, tumakbo. Mabilis. Salamat sa pagtulong sa akin. Ito ang kanilang lugar, kung tutuusin, mas mabuti pang tumakbo ka bago sila magdala ng maraming tao. Ngumiti si Daryl at tiniyak niya kay Stella na huwag mag-alala. Hindi nagtagal, may mga tunog ng yabag na nagmumula sa kalye na hindi kalayuan. Pagkatapos, mabilis na lumitaw ang isang payat na figure. Masigasig siyang nakatingin sa paligid habang naglalakad, tila may hinahanap. Si Sarah pala yun. Ilang oras na ang nakakalipas, nakatakas si Sarah mula sa kulungan ng Green Cloud Sect matapos iginiit ni Fang Mao na ito ang tamang bagay na dapat niyang gawin. Napagtanto ni Sarah na si Fang Mao ay marahil ay nasa mainit na sopas. Siya ay nasa pagkabalisa, ngunit nagpunta siya sa maliit na bayan dahil alam niyang hinihintay siya ng kanyang panganay na si Daryl. Phew! Natuwa si Daryl nang mapansin niya si Sarah. Nadama niya ang labis na pagkakasala sa parehong oras para sa hindi pag-aalaga sa kanya sa lahat ng mga taon at nabigo na maging isang responsableng godbrother. Ang pamilyang Carter ay nagdusa dahil kay Daryl at si Sarah ay napagdaanan din. Ang lahat ng mga mata sa paligid ni Daryl ay biglang natipon kay Sarah, nabihag, lalo na ang mga kalalakihan. Inalis ang kanilang hininga. Napakaganda niya, napakaganda. Naaakit sila sa kagandahan ni Stella ngunit hindi nila alam na may ibang kagandahang sasali sa kanila. Ang dalawang babaeng iyon ay napakarilag sa kanilang sariling mga pamamaraan. Blankong nakatitig si Stella kay Sarah, natigilan. Hindi ba ito ang pangalawang batang ginang ng pamilya Carter? Paano siya napunta dito? Napaisip si Stella. Sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaking katabi niya ay si Daryl, ang lalaking minahal niya ng sobra. Kuya. Sinuri ni Sarah ang karamihan at napansin si Daryl. Pagkatapos, siya ay sumisigaw, tumakbo papunta kay Daryl at sumubsob sa kanyang mga braso. Kuya, alam kong hinihintay mo ako dito. Habang kausap, niyakap ng mahigpit ni Sarah si Daryl sa takot na bigla siyang mawala sa manipis na hangin. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, pinigil niya ang kanyang emosyon at hindi naglakas loob na nakilala niya si Daryl pabalik sa bulwagan ng Green Cloud Sect. Hindi na napigilan ni Sarah ang kanyang emosyon nang walang mga kaaway sa paligid ng maliit na bayan. Ate, patawad, sobrang nag-alala ako sa iyo, ngumiti si Daryl at mahinang sinabi. Nakaramdam ng kasalanan si Daryl. 3 taon na ang nakalilipas, si Sarah ay bata pa, ngunit siya ay lumaki ng mas mature at nawala ng timbang sa mga nakaraang taon dahil sa lahat ng pagdurusa na dinanas niya. Nakalulungkot iyon panuurin. Nagtaka si Daryl kung magkano ang pinaghirapan ng kanyang kapatid habang wala siya. Bigla, naalala niya ang isang bagay at tinanong, nga pala, bakit ka nag-iisa dito? Kumusta naman ang iyong master? Na usisa si Daryl tungkol kay Fang Mao. Kabanata 2689. Paano sila nagkita ni Sarah? Paano napunta ang Fang Mao sa pagiging master ni Sarah? Nagtataka si Daryl. Nagsimula nang umiyak si Sarah nang banggitin ni Daryl ang kanyang master. Big brother, my master. Habang pinupunasan ang kanyang streaming na luha, sinabi ni Sarah kay Daryl kung ano ang nangyari. Nang malaman ang tungkol sa sitwasyon, nag-freeze si Daryl sa pagkabigla. Nakuyam niya ang mga kamao habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Kasabay nito, inaliw niya si Sarah, little sister, huwag kang mag-alala. Kung may mangyari sa iyong master, siguradong gag-antay ako sa kanya. Tumango si Sarah, alam na sinasadya ni Daryl ang kanyang mga salita. Maaaring naisip niya na nakakatawa kung may ibang nagsabi sa kanya ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay ang makapangyarihang Zhang Ju. Gayunpaman, iba ang panganay niyang kapatid.
Naniniwala siya sa lakas at kakayahan ni Daryl. Nilapitan ni Hans ang magkakapatid kasama ang isang pangkat ng mga tao, at di nagtagal, siya at ang kanyang mga tao ay bumuo ng isang bilog sa paligid nina Daryl at Sarah. Napatingin si Hans kay Daryl at sumigaw, "Kid, how dare you harm my business? I'll be broken your legs." Kinawian niya ang kanyang kamay at ang kanyang mga kasama ay nag-flash ng kanilang mga sandata. Naging seryoso ang mga bagay at malapit ng mag-away. Ang karamihan ng tao na nanunood ng kaganapan ay nagsimulang maghiwalay sa takot na magkaroon ng gulo. Si Daryl ay nanatiling hindi mapanatili at hindi nagpapanik. Mabilis na kumilos si Sarah at tumayo sa harap ni Daryl. Pinagmamasdan niya si Hans at ang kanyang mga kasama ng maingat habang sumisigaw. "Gaano ka katapang? Binubuli mo ba kami dahil mas marami kami? Alam mo ba kung sino siya?" Mukha namang nagulat si Hans habang tinitingnan niya si Sarah pataas at baba. "Saan ka galing? Kagandahan, naging mabangis ang ulo mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na nawala lang sa akin ng malaking pera ang batang ito. Papatayin ko siya ngayon." Sinabi niya na sinusubukan na matamis na kausapin siya. Pagkatapos, lumakad si Hans patungo kay Sarah at nagpatuloy ng isang ngiti. "Gayunpaman, dahil kasama mo siya, maaari kong isaalang-alang ang pagpapatawad sa kanya kung pumayag kang uminom kasama ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umalis ka na," sagot ni Sarah. "Huwag mo akong sisihin sa iyong mga maling pasya." Biglang nagalit si Hans nang tanggihan siya ni Sarah. Sinenyasan niya ang kanyang mga kasabwat na umatake. Sa simula pa lang ng oras, si Stella, na nakatayo sa tabi at nanunood ng kaganapan, ay nakatitig kay Daryl na hindi makapaniwala. "Daryl, ikaw si Daryl, nasaan ka sa nakaraang 3 taon?" Ano ang mga galos sa mukha mo? Mukha namang nasa sabik si Stella. Sa isang iglap, ang karamihan ng tao ay nakatingin kay Daryl. Siya si Daryl. Nagulat si Hans at ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, maraming eksperto ang lumitaw sa The 9 Continents, ngunit tiyak na nanatiling pinakasikat si Daryl. Siya ang Elysium Gate Sectmaster at ang Emperor ng Westrington. Lalo siyang naging tanyag matapos labanan laban kay Yang Jian at pagkatapos ay pagsamahin ang 9 na kontinente sa isang laban-laban sa tribo ng Raksasa. Ang pangalan ni Daryl ay kilala ng lahat sa The 9 Continents. Gayunpaman, walang inaasahan na ang gayong isang tanyag na tao ay lilito sa mapagpakumbabang bayan. Napakamot ng ulo si Daryl at binato si Stella ng hindi magkasalungat na titig. Naisip niyang itago ang kanyang pagkatao ngunit hindi inaasahan na mailantad sa huli. Gulat na gulat si Hans, tinitigan niya ng malapad ang mata kay Daryl. Ikaw ba ang Elysium Gate Sectmaster, Daryl?" Nanginginig ang boses ni Hans habang ang kanyang mga binti ay naging malambot na halos hindi niya masuportahan ang kanyang timbang. Sweet talk, akala niya ay araw ng wakas para sa kanya na ikinagalit niya si Daryl. Naisip niya na si Daryl ay isang walang tao lamang ngunit lumalabas na sikat siya at may malakas na pinagmulan. Kabanata 2690. Tahimik na tumingin si Daryl kay Hans at nagbiro. "Ano ang ibig mong sabihin? Nakilala mo na ba ang maraming tao na nagpapanggap na ako siya si Daryl?" "Totoo." Nagpanik si Hans at patuloy na yumuko kay Daryl. "Sir, Sectmaster Darby, nagkamali ako na hindi kita nakilala. Sana patawarin mo ako dahil sa nasaktan kita ngayon lang." Wala si Daryl sa Wild Deserted Secret Region, maraming mga artista sa 3 taon na ang nakakalipas ang nagtangkang magpanggap na Daryl sa maraming lugar. Nararanasan ni Hans ang ilan sa kanila dati. Gayunpaman, si Hans ay nasa mundo ng magsasaka ng maraming taon, kaya alam niya kung paano obserbahan ang kalagayan at pag-uugali ng isang tao. Sigurado siya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang totoong Daryl habang nagdadala siya ng isang pambihirang ugali na mahirap peket. Humingi ng paumanhin si Hans at mabilis na inabot ang puting balat ng oso kay Stella. Akala niya ay napakaganda ni Stella at malamang babae siya ni Daryl. Nakaramdam siya ng paumanhin para sa pagsisinungaling sa kanya, kaya nais niyang bigyan siya ng puting balat ng oso upang gawing maayos ang mga bagay. Nag-aalangan si Stella ngunit tinanggap ito sa huli. Nagulat siya na medyo matalino si Hans. Ang ekspresyon ni Daryl ay kumalas at sinabi niya kay Hans, "Dapat kang gumawa ng mabuti para sa mga tao sa hinaharap at huwag nang mandaya ng mga tao." Ayos, umiling ulit si Hans. "Nakuha ko ito. Tatandaan ko ang mga salita mo.
Ang mga kasabwat ni Hans ay hindi na mayabang katulad ng dati at tumango rin at yumuko kay Daryl. Nagbalik sa isip ang magkakapatid na Scope at pinalibot ang mga ito kay Daryl. Haha, kaya ikaw si Daryl. Bayaw, 3 taon ka nang nawawala. Alam mo ba kung gaano kamis ng ating maliit na kapatid na babae matagal na namin kaming hindi nakita? Kailangan kaming maglasing ngayong gabi at kailangan mo gamutin na mula si Stella nang makitang muli ang pagiging uto ng kanyang senior brothers. Siya ay walang imik at nahihiya, gusto niyang sawayin ang kanyang mga kapatid ngunit nagpigil dahil katabi nila si Daryl. Ngumiti si Daryl nang marinig ang walang kwentang usapan ng 4 na Scope brothers. Ngumiti siya at tumango. Masaya rin ako na makita kayong lahat. Uminom tayo tulad ng iminungkahi ninyo. Nagustuhan niya ang mga kapatid na Scope bilang sila ay matapat na tao. Bagaman sila ay napakatanga, mas mahusay sila kaysa sa mga mapagpaimbabaw. Bukod dito, kailangan ni Daryl ng isang lugar upang makapagpahinga at planuhin ang kanyang susunod na paglipat. Sumugod si Hans kay Daryl. Sectmaster Darby, mayroong isang magaling na panuluyan sa kalyeng ito. Magkaibigan kami ng boss. Yamang kayo ay muling nakasama sa iyong mga kaibigan pagkatapos ng mahabang panahon. Mangyaring hayaan akong gumawa ng mga kaayusan para sa iyo bilang isang paghingi ng tawad para sa nangyari ngayon lang. Inaasahan na tumingin si Hans kay Daryl. Tumango si Daryl. O sige, ayusin mo na. Hindi niya nais na abalahin ang iba. Ngunit alam na iginagalang si Hans sa maliit na bayan, naisip ni Daryl na maiiwasan niya ang hindi kinakailangang kaguluhan kung gagawin ni Hans ang pag-aayos. Mas mahalaga, maaaring mag-concentrate si Daryl sa pag-iimbestiga ng sitwasyon sa Green Cloud Sect habang tinulungan siya ni Hans. Bukod, si Hans ay hindi malapit kay Daryl, kaya wala siyang maraming impormasyon na isisiwalat tungkol kay Daryl kahit na nahuli siya ni Zhang Ju. Tuwang-tuwa si Hans na sumang-ayon si Daryl sa kanyang panukala, kaya't dali-dali siyang umalis upang mag-ayos. Makalipas ang kalahating oras, naupo sina Daryl, Stella, Sarah, at ang iba pa sa ikalawang palapag ng inn. Umiinom sila ng alak at nagkwekwentuhan. Galit na galit si Stella nang malaman ang tungkol sa pinagdaanan ni Daryl sa huling 3 taon. Si Zhang Ju ay kasuklam-suklam. Ang isang kasuklam-suklam na taong tulad niya ay nagplano laban sa iyo at nais ng pamilya Carter na maging kataas-taasang pinuno ng ang 9 na kontinente. Dapat nating alisin siya sa lalong madaling panahon para sa kapayapaan ng mundo, nakasimangot na sabi ni Stella. Kinagat ni Stella ang labi at nagpatuloy, Daryl, mangyaring ipaalam sa akin kung kailangan mo ng tulong ko. Nararamdaman ni Daryl na hinawakan. Kahit na nahuli siya ng ama ni Stella kanina pa at nagkaroon sila ng isang katawa-tawa na kasal, dapat aminin ni Daryl na si Stella ay isang mabuting batang babae. Siya ay mabait, maalalahanin, at matuwid. Sisigot na sana si Daryl nang may magambala sa kanya. Sectmaster Darby, nagpunta lang ako upang siyasatin ang sitwasyon sa Green Cloud Sect kasama ang aking mga kapatid. Sinabi ni Hans sa isang hindi tagmang tono habang siya ay papalabas mula sa labas. Kalahating oras ang nakalipas, pinapunta ni Daryl si Hans sa Green Cloud Sect upang siyasatin ang balita. Sumang-ayon si Hans at bumalik siya sa lalong madaling panahon. Kabanata 2671. Ano ang nangyayari mabilis na tanong ni Daryl. Sina Sarah at Stella ay nakakulong ng mata kay Hans, naghihintay ng kanyang sagot. Lalo na nag-alala si Sarah tungkol sa kaligtasan ni Fang Mao. Huminga si Hans ng mahabang buntong hininga at dahan daw ang sinabi, nalaman kong inutusan ni Zhang Ju ang lahat na maghanda na pumunta sa Holy Saint Sect bukas. Ang banal na sekta ng santo natigilan si Daryl. Pagkatapos, magkatabi ang kanyang mga alis nang lumitaw sa kanyang isipan ang magandang mukha ni Chang'er. Tiyak na pupunta si Zhang Ju sa Holy Saint Sect upang makilala si Chang'er. Hindi mahalaga kung ano ang kanyang dahilan, Zhang Ju ay hindi pinapayagan upang magtagumpay. Bulong ni Daryl sa sarili ng magmuni-muni. Pagkatapos, tumango siya at sinabi, mukhang pupunta ako sa Holy Saint Sect. Ang 4 na kapatid na lalaki ng saklaw ay nasa sabik na marinig iyon. Narinig ko na ang Holy Saint Sect ay isang sekta na walang pakialam sa mga makamundong bagay. Sa wakas ay may pagkakataon akong makita ito. Oo, sabay tayo. Walang sinabi si Stella, ngunit tiningnan niya ng maigi si Daryl, halatang binabalak na sumama kay Daryl.
Gayunpaman, napagnilayan ni Daryl at umiling sa 4 na magkakapatid. 4 na kapatid, hayaan mo kami at ang aking nakababatang kapatid na babae na pumunta sa Holy Saint Sect. Maaari kang tulungan ako ni Stella sa iba pa. Ang 4 na magkakapatid ay hindi masyadong nasiyahan sa pag-aayos. Si Stella ay medyo nasiyahan din, ngunit siya ay banayad at hindi nagpoprotesta. Sa halip, marahan niyang tinanong, Daryl, ano ang gusto mong gawin namin? Huminga ng malalim? Si Daryl at detalyadong ipinaliwanag, nais kong tulungan mo akong bisitahin ang South Cloud Continent, New World Continente, at Westrington Continent upang ipaliwanag sa kanila ang aking sitwasyon. Kunin ang 3 kontinente na ito upang ipadala ang kanilang mga tropa para sa suporta. Nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan kapag inatasan niya ang gawain kay Stella na kanyang senior brother. Siya na mismo ang bahala. Naiwan siyang walang pagpipilian. Nagpadala si Zhang Ju ng mga tao sa buong mundo upang maghanap kung nasaan si Daryl. Natatakot siyang malaman ni Zhang Ju ang tungkol sa kanya bago siya makarating sa South Cloud Continent. Sige, lumipat ang tingin ni Stella at tumango. Gagawin niya ang lahat upang matulungan si Daryl. Tumango si Daryl at gumaan ang pakiramdam nang marinig ang pangako ni Stella. Pagkatapos, sinabi niya kay Sarah, Little sister, ikaw at ako ay pupunta sa Holy Saint Sect. Susubukan nating makarating doon bago pa man si Zhang Ju. Huwag mag-alala tungkol sa iyong Panginoon, Fang Mao. Magsasagawa kami ng mga plano kapag nakilala namin si Empress Chang'e. Tumango si Sarah. Si Daryl ay hindi nag-aksaya ng anumang oras matapos magawa ang mga plano. Hindi nagtagal, siya at si Sarah ay naghiwalay mula kay Stella at nagtungo patungo sa Holy Saint Sect. Samantala, sinimulang tuklasin ni Jack, Woody at ng iba pa ang malalim na butas sa ilalim ng Endless Abyss. Pagkapasok sa malalim na butas, kinilig sila nang sumilip pa sila sa butas. Wala silang ideya kung gaano ito kalalim. Bukod, nakakatakot ang makapal na yin energy. Si Jack at ang kanyang mga kasabwat ay labis na kinakabahan. Impyerno ba ito? Bukod sa pagiging kinakabahan, nakiusyoso silang alamin kung saan sila haantong sa kalsada. Ang kalsadang dinadaanan ni Jack at ng mga kasabwat niya ay pareho din doon sa Chester. Ito ay ang pag-alay ng kaluluwa daan na patungo sa Ghost World. Ang kaluluwa na nag-aalok ng kaluluwa ay magagamit sa lahat ng 9 na mga kontinente, ngunit ang kanilang mga pasukan ay liblib. Pagkatapos ng ilang oras, sa wakas nakarating ang pangkat sa isang itim na kuta. Ito ang underworld sa Ghost World. Bigla, bago magreaksyon ang pangkat, ang hukbo ng underworld ay tumakbo at pinalibutan ang grupo. Kabanata 2672. Sino ka para pumarito sa underworld? Hawakan sila, may nag-utos. Pagkatapos, ang mga sundalo sa ilalim ng lupa ay kumuha ng mga tanikala na bakal at tinali si Jack at ang kanyang mga kasabwat. Ang grupo ay pinigilan ng yin energy ng Ghost World at hindi sila nakipagpunyagi. Underworld o hindi. Kaya, ito ang impyerno na pinag-uusapan ng mga tao mula sa The 9 Continents. Si Jack at ang iba pa ay nasaroon ng loob. Makalipas ang ilang minuto, dinala sila sa bulwagan ng ilalim ng lupa. Ang hari ng mga patay ay nakaupo sa gitna ng bulwagan, nakasuot ng itim, gintong balabal at nagpalabas ng isang nakakatakot na aura. Paano ka nakarating sa Ghost World? Ang hari ng patay ay tumingin kay Jack at malamig na nagtanong. Natigilan si Jack at ang iba pa. Masyado silang natakot to speak. Bigla, isang figure na nakatayo sa tabi ng King of the Dead na mahinang umiling sa pagkabigla. Si Chester yun. Nakasimangot si Chester habang nakatingin kay Jack at sa mga kasabwat nito. Ano ang nangyayari sa tribo ng Raksasa? Napagpasyahan ba nilang suriin ito nang madapa sila sa pasukan sa Ghost World? Nanatiling tahimik si Chester ngunit naghintay at tahimik na nagmamasid. Siya ang sinugo ng hari ng patay, kaya't hindi siya nakapagsalita sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Nagtanong ng tanong ang hari ng patay. Lahat kayong pipi, paano mo siya nakuha? Sabihin mo ang totoo. Sinigawan ng isang sundalo sa ilalim ng mundo si Jack at ang kanyang pangkat. Hari ng patay, humugat si Jack ng isang matalim na hininga upang maproseso ang kanyang saloobin. Ang sumunod na segundo, sinubukan ni Jack na kalmehan ang kanyang sarili at gumalang na tumugon, kamahalan, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Hindi namin sinasadya na pumasok sa Ghost World, pagkakamali iyon.
Pagkatapos, detalyadong ipinaliwanag ni Jack ang sitwasyon. Woody at ang iba pang katabi niya ay tumango bilang pagsang-ayon. Nang malaman ang sitwasyon, si Chester, na tila kalmado sa ibabaw, ay nagulat. Ang tribo ng Raksasa ay nagkaroon ng panloob na tunggalian. Ang hari ng mga patay sa wakas ay alam ang katotohanan. Kaya ayon, lumuhod si Jack sa lupa at sinabi sa King of the Dead, hari ng mga patay. Nagkamali tayo dito. Sana ay pabayaan mo kaming bumalik. Bumalik ka, King of the Dead chuckled. Ang Ghost World ay ang pangwakas na patutunguhan ng mga nilalang sa mundo. Sa palagay mo ito ba ay isang lugar na maaaring makatulong sa iyo at bigyan ka ng mga pabor, sabi niya na hindi mapagpatuloy. Ang mga sundalo sa ilalim ng lupa sa paligid ay nginisyan, kapag naabot mo ang Ghost World, patay ka na. Nakuha mo na ano nagbago ang ekspresyon ni Jack at tumutulo siya sa isang malamig na pawis. Akala niya ay galugar lamang niya ang isang yungib sa kailaliman, ngunit hindi niya inaasahan na ang daan ay haantong sa Ghost World. Kung nalaman niya ang tungkol dito noong matagal na, marahil ay pinugutan siya ng ulo ni Natalie. Kamahalan na hari ng mga patay, hindi kami dapat mamatay, napasok lamang kami sa ilalim ng lupa nang hindi alam. Nakiusap kami para sa iyong kamahalan, sigaw ni Jack sa hari, na mukhang malungkot. Ito ang panuntunan sa Ghost World, paano mo ito mababago ng simple malamig na tumugon ang hari ng patay. Sa nasabing iyon, ang hari ng patay ay tumingin kay Jack at sa iba pa. Nagbago ang isip niya at sinabing, gayunpaman, nang makita na ikaw ay talagang nagkamali, mabibigyan kita ng pagkakataon na bumalik, ngunit sa isang kondisyon. Tuwang-tuwa si Jack nang mabilis siyang sumagot, kamahalan, mangyaring sabihin sa amin kung ano ang kondisyon. Kung maaari lamang silang manatiling buhay, handa silang tuparin ang isang daang mga kondisyon. Ang isang sulok ng bibig ng King of the Dead ay nakangiti ng sumang-ayon ng grupo sa kondisyon. Napakasimple ng aking mga kondisyon. Simula ngayon, dapat mong sundin ang aking mga utos at maging tapat sa akin sa buong buhay mo. Hindi mo ako maaaring ipagkanulo. Hindi siya malakas, ngunit ang mensahe niya ay nakarating sa puso ni Jack at ng iba pa. Si Jack, Woody at ang iba pa sa likuran niya ay natulala lahat habang blanko silang nakatayo on the spot. Kailangan nilang manampa ng katapatan sa hari ng mga patay para sa kanilang buhay, akala nila. Kabanata 2673. Makalipas ang ilang segundo, si Jack ang unang kasama sa pangkat na nag-react. Bagaman nag-atubili siya, sa wakas ay humakbang siya at sinabi ng may paggalang sa hari ng patay, aking karangalan na makapagtrabaho para sa hari ng mga patay. Hindi siya tanga. Alam niyang kapag hindi siya pumayag, hindi na siya makakabalik pa. Bukod dito, ang hari ng patay ay pinuno ng Ghost World at napakalakas. Sa pagsuporta sa kanya ng hari ng patay, hindi dapat matakot si Jack kay Natalie. Ikinalulugod na makilala ang hari ng patay. Si Woody at ang iba pa ay hindi nag-atubiling lumuhod sa harap ng hari ng patay upang ipakita ang kanilang paggalang. Malinaw na kung hindi sila sumasang-ayon sa mga tuntunin, sila ay matrap sa underworld magpakailanman at maging buhay na patay. Wala sa kanila ang maloko at nais nilang bumalik. Ang King of the Dead ay may nasiyahan ng ngiti. Nakasimangot si Chester, parang nabigla. Nagtataka siya kung bakit muling hinikayat ng hari ng patay ang mga taong iyon at nagpas siyang ibalik sila. Bilang hari ng Ghost World, hindi ba siya masyadong mabilis na nagpa siya pagkatapos? Tumingin ang hari sa paligid at sinabi kay Jack at sa iba pa. Lahat kayo ay matalino at marunong gumawa ng tamang pagpipilian. Pagkatapos nito, naging solemn na ang kanyang mukha. Bago ibalik kayong mga lalaki, kailangan mong kumpletuhin ang unang gawain, kamahalan, handa kaming kumuha ng mga order. Si Jack at ang iba pa ay sabay na tumugon. Dahan-daang tumayo ang hari at pinuno ng kanyang makapangyarihang aura ang hall. Pagkatapos mong bumalik, kunin ang inyong mga tao at humiwalay mula sa tribo ng Raksasa upang makabuo ng isang bagong tribo. Nakakuha ako ng isang pangalan para sa iyong bagong tribo. Tatawagan itong tribo ng Ozeret. Ang kanyang tono ay walang malasakit, gayunpaman siya ay tunog. Ang hari ng patay ay namuno sa Ghost World sa loob ng maraming taon at nagsawa na siya rito. Nais niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at impluensya sa The Nine Continents ng ilang sandali, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong gawin ito. Natuwa siya nang makita si Jack at ang kanyang mga kasabwat.
alam na ang kanyang pagkakataon ay sa wakas dumating. Si Jack at ang kanyang mga kasabwat ay ang pinakamalakas na mandirigma ng tribo ng Rakshasa, kaya't sila ang pinakaangkop na mga kandidato bilang vanguards. Si Jack at ang iba pa ay nagulat at hindi maipaliwanag na nasa sabik na marinig ang gawaing ibinigay. Agad silang sumagot ng magkasabay, gagawin namin ang aming makakaya, kamahalan. Alam nila na maiiwasan sila ng tribo ng Rakshasa matapos silang maghimagsik laban kay Natalie. Sa makatuwid, nasa sabik silang marinig na nais ng hari ng patay na sila ay bumuo ng isang bagong tribo at humiwalay kay Natalie. Ito ang pinakamagandang bagay na maaari nilang hilingin. Nakatayo roon si Chester, ang utak niya ay umuungal habang siya ay natigil sa katigilan. Bakit nais ng hari ng patay na paghiwalayin ang tribo ng Rakshasa? Ano nga ba ang nasa isip niya? Nais ba niyang maging bahagi ng mga puwersa sa The Nine Continents? Samantala, sina Daryl at Sarah ay sa wakas ay nakarating sa paanan ng bundok kung saan matatagpuan ang Holy Saint Sect pagkatapos ng ilang oras na paglipad. Napuno ng emosyon si Daryl nang makita ang maganda at mahiwagang tanawin sa kanyang harapan. Nang si Daryl ay tumatakbo mula kay Lord Kenny, siya at si Yvette ay gumala sa dagat. Sumali sila sa Holy Saint Sect at naging alagad ng Celestial Wood Altar. Hindi niya inaasahan na makakabalik kami sa Holy Saint Sect pagkalipas ng ilang taon. Si Sarah, na tumayo sa tabi ni Daryl, ay hinugot ng hininga ng tanawin. Ang ganda ng lugar. Ito ba ay isang engkanto? Makalipas ang ilang segundo, sinabi ni Daryl kay Sarah, hintayin mo ako rito. Aakyat ako at aalamin kung anong nangyayari. Tandaan na manatili sa lugar. Umungol si Sarah at tinanggap ang pag-aayos ng hindi gusto matapos makita ang mga salitang walang pinahihintulutang mga tagalabas na nakasulat sa batong-bato. Wala nang sinabi si Daryl at naglakad na patungo sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal, huminto siya sa pasukan ng gate ng bundok. Mayroong ilang tila ordinaryong bato. Ang mga haligi ay itinayo sa paligid ng pasukan ng pintuang bayan. Ito ay isang bitag. Maaaring sabihin ni Daryl sa isang sulyap na ito ay isang formation. 3 taon na ang nakalilipas, matapos magpasya si Chang'e na makatakas mula sa mga bagay na makamunduhan upang magtuon ng pansin sa paglilinang, ang banal na Saint Sect Master, na si Lu Dongbin, ay sadyang naglagay ng isang pagbuo ng bato sa pintuang bayan upang maiwasan ang mga lumalabag sa pagpunta sa banal na sekta ng santo upang istorbohin si Chang'e. Maganda ang formation na ito. Ito ay gawa ni Lu Dongbin. Ngumiti si Daryl at bumulong sa sarili matapos gumastos ng ilang segundo sa pagmamasid sa pagbuo. Sino yan? Bigla, may sumirit na nagmula sa loob ng gate at may umusbong na payat. Naalarma siya.